Update sa mga kababayan nating OFW sa Middle East at sa mga nailigtas na Filipino seafarers sa Iloilo ating pag-uusapan kasama si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Patricia P.Y. Kaunan. Admin P.Y., magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Asik Weng. Magandang tanghali, Asik Aboy, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa atin ngayong tanghali. Finally, nahuli ka na rin namin para dito sa guesting. Thank you. So, ma'am, ano na po yung pinakahuling impormasyon na hawak ng OWA sa ngayon kaugnay sa kalagayan ng ating mga OFW sa Israel, Iran at iba pang bahagi ng Middle East? Asik Weng, masaya ako, nandito ako ngayon sa Bagong Pilipinas ngayon at kasama ko kayo ni Asik Aboy. Well, ang update ngayon, alam nating lahat, no? Binabana ng ating Department of Foreign Affairs yung alert level to alert level 2 dahil sa pagpatuloy ng ceasefire at umaasa ho tayo na sana po ay tuloy-tuloy na humupa ang tension sa gitnang silangan. Although, gusto ko po i-assure ang ating mga kababayan na kahit po meron tayong ceasefire ngayon, kahit na binaba ang alert level, ay patuloy na nagmo-monitor gobyerno sa sitwasyon sa gitnang silangan. Marami ho tayong kababayan na nasa sa Israel, no? Almost more than 30,000. At sa 30,000 na yon, since June 13 po, may 373 po na tumawag at nagbigay ng kanilang intention bumalik ng Pilipinas. Pero after ho namin sila tawag-tawagan sa OWA, kami nga po ang nangungulit na, ay 26 pa lang po ang repatriated or nagdesisyon na bumalik sa Pilipinas. At ito po ang most recent update. Bukas po, may parating po tayong 21 pa na galing Israel. At sa Sabado po, may parating naman pong 25. At may inaasahan pa po tayong 28 na darating. I-update ko na rin po, dumating din po ang 8 nating kababayan from Iran. So, masaya ho kami lang tulungan po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ng government. Ito po lalo pong matulungan ating mga kababayan. Unang-una ho, congratulations sa Admin PY. Sanay na akong tawagin kang Yusek PY. I think tama-tama ho yung pagka-appoint sa kanya sa OWA. Not only because of her work sa DMW before, but personally knowing PY, she has the heart for this job eh. Pero after having said that, sa ngayon po ba na ibinaba sa level 2 ang alert level status sa Israel ay may mga humiling pa ng repatriation sa ating mga kababayan pabalik dito sa Pilipinas? Sa totoo, Asik Aboy, masaya ako na makita ka ngayon. Yung totoo, doon sa listahan natin ng mga unang listahan natin ng babalik, meron na rin mga umaatras. Kasi ang katotohanan on the ground, syempre po yung mga kababayan natin, iniisip talaga nila ang kanilang mga pamilya at hindi lang yon, pati po yung kanilang mga inaalagaan for our caregivers. Ating caregivers talaga, buong buo kung magbigay ng kanilang commitment. No? So, meron pa pong umaatras na mga kababayan natin, pero ito pong numero na binigay ko, itong 21, on the way na ho sila at darating po sila bukas, sasalubungin natin sila. At yung 25 naman po ay sa Sabado. Marami rin pong tumatawag sa atin kasi meron po tayo sa OWA dito na 24/7 na call center, yung operation center natin. Marami po tayong kababayan sa iba pang parte ng gitnang silangan katulad ng Qatar, ng Saudi Arabia, ng UAE, ng Kuwait na nangangamba, no? At nagtatanong kung mayroon din programa sa kanila para bumalik sa Pilipinas. Ang assurance natin, Asik Weng, Asik Aboy, ay patuloy naman ang repatriation program, yung ordinaryong repatriation, kasi ibig sabihin ko, yung may mga problema talaga, mga distress workers, araw-araw naman po yung tinutulungan ng OWA at ng DMW. Admin, may access din po ba yung mga OFW sa psychological or trauma counseling habang sila ay nasa high conflict areas? Meron po. Sagutin ko na po diretso yan, Asik Weng, meron po. And that's being led by our, dalawa po yan, no? Yung ating Philippine Embassy po sa Tel Aviv. At kasama po dyan ang Migrant Workers Office natin, ang ating Labor Attaché, of course, Department of Migrant Workers, ang ating OWA Welfare Officer. Habang on-site po, nagbibigay po tayo ng psychosocial counseling. Mabigay ko na ho yung numbers natin, no?
nakapagbigay na po tayo ng welfare check or nagbigay po tayo ng tulong whether through counseling or repatriation or accommodation, food packs, financial aids sa 441 po na OFW sa Israel. So, kasama na ho dyan yung ating psychosocial counseling. At saka po, pagbalik po nila ng Pilipinas doon sa mga na-repatriate, nandiyan po ang Department of Health at agad-agad, even sa airport, nagbibigay na ho agad tayo ng medical assistance at referral kung kakailanganin pa. Okay. Admin, kamusta naman po ang kalagayan ng mga naunang OFW na umuwi ng Pilipinas nitong mga nakaraang linggo? Well, Asek Aboy, aminin ko, medyo mahirap sa kanila yung naging sitwasyon nung pag-uwi. Pero nagbigay tayo ng assistance sa kanila, hindi lamang ang DMW at OWA, pati ang TESDA, nagbigay sila ng voucher kung kasakaling gusto nilang mag-continue ng upskilling or training. At yung iba nating mga kababayan, they're already i-inquire sila kung meron silang pwedeng ibang pasukan dito or abroad na ibang government-to-government program. Meron din yung iba na interesadong magnegosyo. At meron din po tayong mga kababayan, ma-share ko lang din po, na merong health condition. At alam niyo po, nung sinalubong natin sila, nandoon si Secretary Herbosa ng Department of Health, meron tayong sinalubong na buntis. At sabi ni Secretary Herbosa, Department of Health na ang sasagot ng lahat ng gagastusin niya sa kanyang panganganak. Meron din po tayong kababayan na bumalik na merong cancer. At pareho din po ang sinabi ng ating Secretary Herbosa ng DOH, siya po ay tutulungan sa libreng paggamot ng ating gobyerno. May follow-up lang ako doon, admin sa buntis. Ano po ba ito? Ang asawa niya po ba ay Pilipino o taga-Israel? Asekweng, hindi ko natatanong, pero ang alam ko, 7 months na siyang buntis. Oo, kasi di ba kung naiwan yung kanyang mister doon, paano yung kanilang communication? Well, sa DICT Opo, naman, alamin ko, Asekweng, kasi oo nga, dapat umuwi siya dito at manganganak na yung kanyang asawa in 2 months. Alamin ko yan at babalik ka kita, Asekweng. pauwiin na natin yan. Pero maganda yung programa ho ng OWA, no? At siguro makakatulong din ho yung parent agency natin sa DICT kasi naglalayon din tayo, no, kapag-generate ng 8 million digital jobs. At doon sa mga i-repatriate natin ng mga kababayan natin, mga katulad ng sinabi ni Admin PY, may mga upskilling, training na pwedeng makibahagi ang DICT para naman ho mabigyan sila ng kabuhayan with regards to online jobs. Oo, ayan, may bagong partner ang Of course, ang DMW. always partner ng OWA ang DICT. Asex, yan talaga, very interested kami dyan sa OWA, yung upskilling at yung job matching. At dito nga kung ako very confident na matutuloy itong partnership namin with DICT, Asek Aboy, kasi yung programa para magkaroon sila ng trabaho, yung ating mga bumabalik na mga OFW, syempre yan ang tanong, meron bang trabaho sa Pilipinas? And this is good news na merong 8 million na online jobs available at merong libreng training, di ba, Asek Aboy, para mag-qualify sila dito. So ito talaga very interesado kami dito sa OWA dahil malaking tulong ito para sa ating mga kababayan. Makakaasa kayo, partner nyo kami dyan, Admin PY. Ma'am, sa ibang usapin po, ano na po yung update sa mga ni-rescue na Pinoy seafarers na stranded sa Iloilo? Pwede niyo po bang i-detalye kung anong nangyari dito at kumusta na sila? Yun po yung reason kaya kayo pumunta sa Iloilo nung Monday, tama po? Tama po, Asekweng, at dapat nga ho, meron tayong interview nung Monday. Alam niyo po, nung June 27, naparating sa OWA ang naging problema po ng ating 6 na seafarers na nag-aintay po ng tulong, no, doon po sa Iloilo Strait. So sila po ay international seafarers. May kasama po silang 7 na Indian nationals na seafarers. Noong pong June 27, napag-alaman natin na sila po ay hindi napapasweldo ng almost 3 months. At nagkakaroon ho sila ng problema doon sa kondisyon ng barko. Alam nyo, bilang mandato ng OWA at ng DMW, na pangalagaan yung welfare po ng ating mga seafarers. Si Secretary Hans po ay Sunday ho, magkasama kami dito sa OWA kasi nag-breakfast kami kasama yung mga
bumalik galing Iran. Nung sa kanya ko pinakita yung report, sabi niya, pumunta ka na ng Iloilo. So the next day po, at 5 in the morning, nagpunta tayo ng Iloilo, nagkaroon pa po ng negosasyon with the vessel owners at saka yung mga manning agencies. At talagang sinabi natin sa kanila, bayaran ng tamang sweldo ang ating mga kababayan na seafarers at hindi tayo uuwi ng Maynila hanggang hindi natin iuuwi yung ating mga seafarers. At sa awa ng Diyos, at 7 ng gabi, sa gitna ng Asik Aboy, Asik Weng, sa gitna ng Iloilo at Guimaras, sinundo natin sa barko ang 6 na Filipino seafarers, nagbigay tayo ng assistance sa kanila at na-settle na yung kanilang salary issue. So masaya ho kami na ibalita yan sa ating mga kababayan, yung mabilis na aksyon ng ating gobyerno. At iba talaga, so mag-shoutout na rin ako, Asik Weng. Maraming salamat sa Philippine Coast Guard. Maraming salamat sa Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Bureau of Quarantine. Maraming salamat po, of course, sa Iloilo, mga government officials natin sa Iloilo, no, kay Congressman Jamjam, nandyan sa picture ngayon pinapakita, laki ng tulong niya, kay Mayor Raisa, lahat ho, maraming salamat ho. Iba talaga pag nagtutulong-tulungan, marami hong nagagawa. Tama ho, no? Una, masaya rin tayo na nakabalik na yung ating mga kababayan at talaga hong kailangan ng, hindi lang ho siguro whole of government approach, pero whole of country approach dito. Tama ba kung sa narinig ko, Admin PY, na natanggap na nila yung back wages nila? At ano pa ho ang ginagawa ng ating pamahalaan ukol dito? Nagbigay ho tayo ng Asik Aboy. Merong silang napagkasunduan doon sa conciliation na terms of payment, pero nakuha na nila yung first tranche. At tayo naman sa DMW OWA, nagbigay rin tayo ng financial at reintegration assistance sa bawat isang seafarer. So itong naging kasunduan nila, 3 buwan nila itong ginagawa at masaya tayo na nakapag-facilitate tayo ng kasunduan nila. Kasi may kiniklaim sila na iba yung pinasweldo sa kanila or gustong ipasweldo doon sa talagang nasa kontrata nila. So sinabi natin, on the part of DMW OWA, isa lang dapat, di ba, Asik Aboy yung kontrata at ito ang kontrata na approve ng Department of Migrant Workers. So yun ang napagkasunduan at umaasa tayo na yung ating mga seafarers na nandun na sa Iloilo ngayon, wala na sila sa barko, ay matatanggap nila ng buo yung kanilang mga sweldo. Ayan, magaling. So, Admin, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, Asik Weng, Asik Aboy, sa pagkakataong ito na yan kami ng opportunity makausap yung ating mga kababayan. Sa ating mga kababayang OFWs, gusto ko lang po inyong iparating na ang DMW at ang OWA nagtutulungan para ibigay ho sa inyo yung programa na talagang mararamdaman ninyo. Hindi lang yung salita, no, kundi talaga aksyon agad at yan ang meron tayo ngayon sa gobyerno, no. Wag ho kayong mag-alala at tawagan nyo lang po ang 1348 hotline po natin yan sa OWA, meron nung sasagot sa inyo dyan. Pero alam ko ho na yung iba sa inyo mas komportableng gamitin yung kanilang social media. Pwede rin po kayong mag-message sa amin, sa messenger namin at diretso rin po yan sa aming call center dito sa OWA. Handa po kaming tumulong sa inyo at kung meron man kayong handa rin kaming sagutin ito and very thankful po kami na hindi lang DMW pati buong gobyerno handang tumulong po sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Overseas Workers Welfare Administration Administrator PY Kaunan.